Tara, silipin natin ang isang OLA na madadownload niyo dito sa Vivo App Store. Hindi ko kayo hinihikayat mangutang dito sa mga to, sinisilip ko lang po at nire-review, okay? Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe lang po ang aking channel, Johnny Depp. At malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga Anyos OLA reviews, pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, ako po yung sumisilip lamang at nagre-review ng mga online loan apps na maaaring makapagbigay sa inyo ng tamang expectations ayon sa aking mga sinishare sa inyo at maging gabay lamang po. Ulitin ko, hindi ko kayo hinihikayat mangutang dito. Binibigyan ko lang po kayo ng tamang expectations dito sa mga online loan apps na sinusubukan kong applyan. At simulan natin itong silipin si Pera Lending. Itong si Pera Lending, no, uunahan ko na muna kayo, papangunahan ko muna. Na ito, si Pera Lending is under ng UPeso. Si UPeso is nasa list naman ng recorded online lending platform ng SEC. Pero, yung main online lending apps niya is tanging nakalagay doon isang Peso Q. Okay? Pakita ko po sa inyo. Okay? And then, wala po ito si Pera Lending. Matagal na po itong nawala sa Play Store. At dito na lang sila nagbababad sa mga Vivo App Store at saka sa ibang App Store na mahahanap ninyo. Okay? Then, silipin natin, applyan natin para makapagbigay ako ng tamang expectations sa inyo. Ang loan amount na pwedeng ibigay daw sa akin is 20,000 pesos. Then, the interest rate is 0.02%. Hanggang, ang loan period niya po ay hanggang 150 days. Okay, pasok tayo. Kumukuha siya syempre ng mga personal information. Okay, marital status, education, loan purpose, address. Syempre, yung mga kailangan. At humihingi rin po siya ng Facebook link. Medyo awkward ako sa mga ganito talaga. Medyo uncomfortable po talaga ako sa mga ganitong klase ng mga OLA na nanghihingi ng Facebook link natin. Kaya maging aware po kayo sa mga ganito. And then, ito po, sunod tayo sa mga iba pang personal information. What type of work do you do? Sabi niya, then, lalagyan natin kung ano yung profession ko, kung ano yung aking trabaho. Ito po, yung mga nasa qualifications nila. Attorney, business owner, contract employee, director, factory worker, government employee, housewife, manager, office worker, personal, pensioner or retired, self-employed, student o unemployed. Sabihin, kahit wala kang trabaho, housewife ka, estudyante ka, mayroon kang self-employed o meron kang maliit na negosyo pinagkakitaan, ay maaari po mag-apply sa kanila. So, kumukuha rin po siya ng 3 contact reference o yung sinasabi niyang guarantor. The next, upload the card photo. Siyempre, yung ID na kailangan at na ma-approve sa kanila. Sabi nila is, mas malaki raw yung higher credit kapag itong mga unang babanggitin ko ay yung ibibigay ninyo sa OLA na ito. Recommended ID type is UMID, the PRC, the driver's license, the national ID, and the passport. Yan. Yung may iba pang mga ID na okay lang din sa kanila is the SSS card, GSID, TIN, Pag-ibig at Voters ID. Then withdrawal info, syempre, kung ano-ano, marami po siyang withdrawal info kung saan i-disburse yung pera niyo. Meron siyang mga bangko, GCash, e-wallet, etc. At kung ano na pa, kahit yung mga coins.ph, meron pa rito, okay? As long as pwede silang mag-disburse at meron kayong apps na yan. And then, binigyan niya ako ng loan amount na hanggang 1,000 pesos. Pero, ang makukuha ko lang daw is 530 pesos na meron daw credit assessment fee na 126, platform service fee na 168, account management fee 126, withdrawal service fee 50 pesos at interest wala. Sana kinuha nyo na lang lahat. Nagbigay pa, no? Almost 470 yung kinuha sa'yo. Halos kalahati na. Sana sinagad nyo na sa 500 lang. Tapos nag-auto-disburse lang kayo. In just 7 days lang po yan, mga kadyani, no? So, subukan natin, yan. Panggagin ko kasi ito, pag ito nag-auto-disburse, babalik ko rin kagad. Kasi nga, they are illegal naman, no? At yun lang po yung natin gawin. Kapag wala sa list, wala talaga dun makita nyo sa list ng recorded online lending platform, pwede naman ibalik yung pera na yan, as long as you are in a good faith naman po. Okay? So, sinubukan ko siya applyan. And then, ayun, jaran, rejected. Paalala ko lang, itong si UPeso, no, nagkaroon na ng issue ito noong 2023 para magkaroon lang kayo ng tamang ideya at information dito sa UPeso. May mga
daming complaints na po. Nagkaroon din po yan ng ng kaso sa DOJ na para sinampahan ng dating abogado ng SEC, pero hindi na po ako naging update doon, wala na pong masyadong nangyari. After that, a year, ayan, pero nag-ooperate pa rin po yung UPeso. Yun nga lang, yung pera lending wala na po sa list ng SEC. Tanging Peso Q lamang po yun nasa recorded online lending platform. So sana nakatulong ang video nito sa isang honest all review about this pera lending. At muli maglalambing ako na pakisubscribe. Johnny Depp, maraming pong salamat sa ulitin.